Magandang araw po sa lahat ng tagapakinig ng channel na ito. Ang ibabahagi ko pong kwento sa inyo ay karugtong ng kwento ng dalawang batang babaeng kambal na may lahing aswang na sina Dara at Kara. Magsisimula ang kwento sa kanilang baryo matapos nilang makalaban ang mga aswang na bangkilan kung saan sinugod nila ito para maligtas ang kanilang kaibigang binihag ng kalabang aswang. Nagawa naman nilang matalo ang mga kalaban sa tulong na din ng isa pang bata na may taglay na mutya at sa kasama din itong aswang na mandurugo. Kasama ng mga albularyang sina Luna, Liway at Pepay. Nagawa nilang matalo ang mga kalaban pero sa kasamaang palad ay nakatakas naman ang pinuno ng mga ito na si Basilicos. At dahil nga sumugod din ang kambal ay napagalitan ang mga ito ng kanilang ama na si Isko dahil nga sa mapanganib at delikado ang kanilang ginawa. Matawad na po tatay, hindi po kasi namin matiis na hindi tumulong, lalo po't alam namin nasa panganib si Ninya. Oo nga po tay, patawarin niyo na po kami. Alam naman po namin hindi niyo kami pababayaan at nandun naman po kayo ni Tia Luna eh. Oo nga, andun nga kami. Pero alam niyong madaming kalaban doon. Hindi ba? Mabuti na lang at andun si Bulak dahil sa kanya humina ang mga bangkilan na yon. Kaya nga po humihingi kami ni Dara ng tawad sa inyo Tia Luna ni Tati Isko eh. Tama na yan. Sige na Luna. Isko, patawarin niyo na ang dalawang yan. Pero wag na kayong uulit ha. Apo nanay. Wala na ngang nagawa si Isko kundi patawarin ang mga anak nitong makukulit. At ang mahalaga ay ligtas naman ang mga ito. Tumingin pa sila kay Luna na parang naiiyak na nagmamakaawa ang dalawang kambal. Kaya nagsalita na din si Aling Miding. Ano ba Luna? Patawarin mo na nga ang mga pamangkin mo. At kita mo na nga, naiiyak nang humihingi sa'yo ng tawad oh. Sige na nga, pinapatawad ko na kayo. Huwag niyo nang uulitin ha. Talaga po? Salamat po Tia. Salamat po Tati Isko. Yumaka pa ang kambal kay Luna at Isko, pati na din kay Lina at kay Aling Miding. Kaya balik na sa ayos lahat. At dahil may kasalanan, ay sila ang naghugas ng mga pinggan matapos nilang kumain. At habang naghuhugas ay nag-uusap pa ang dalawa na narinig naman ni Luna. Ayos? Lisit na tayo Kara? Ang galing talaga natin, no? Kailangan lang natin magkunwaring naiiyak. Oo nga, Dara. Tapos hindi na sila magagalit sa atin. Sinasabi ko na nga ba eh. At nagkukunwari lang kayong paiyak-iyak kanina, no? Tia Luna, kanina ka pa ba nandyan? Oo. At narinig ko ang pinag-uusapan nyo. Kaya alam ko talaga pag bait-baitin kayong dalawa eh. Ala Tia, di ba ang sabi mo, hindi maganda nakikinig sa usapan ng iba? Bakit ka nakikinig sa usapan namin ni Dari ng Palim? Oo nga Kara, no? May pagkatismosa pala si Tia Luna. Anong tismosa? Ikaw Daralyn ha? Totoo naman Tia, bakit ka nakikinig sa amin ni Kara? Tila ba walang maisagot si Luna sa pamangkin dahil tama nga naman ito. Kaya binago niya na lang ang usapan nila. Teka nga pala, maiba ako. Paano niyo pala nakilala si Bulak? Ang galing talaga ni Tia Luna mag-iba ng usapan kapag nakahuli Dara, no? Oo nga Kari, pero hayaan na natin, ganyan naman talaga yan. Parang may inis na naman si Luna sa kambal niyang pamangkin. Kaya bago pa mangyari yon, ay sinagot na ito ni Kara. Nakita kasi namin si Bulak Tia na sinusundan namin ang amin ng dumukot kina Ninya at nakita naman una si Ate Maria. Kaya kanalaban namin ni Dara kasi akala namin masama siyang aswang pero hindi pala at dumating ang si Bulak para pigilan kami. Ah, ganun pala nangyari? O siya paano? Tapusin niyo na lang mga hugasin niyo. Parusan niyo yan at pagkatapos matulog na kayo. Tinapos na nga ng kambal ang mga hugasin at naglinis na ng katawan.
pumunta na ng kwarto para matulog. Samantala, nag-usap naman sina Luna at Isko sa mga nangyari at ano ang kanilang gagawin. Dahil nga posible silang balikan ng kanilang kalaban. Nagwika si Isko na alis na nga ito at sasabihin niya sa kanyang tiya ang nangyari para makagawa sila ng paraan. Sige Kuya Isko, at kakausapin ko din si Liwi at Pepay kung ano ang maganda naming gawin. Nagpahinga na sila at kinabukasan nga ay maagang nagising ang kambal at mas nauna pa silang nagising sa kanilang nanay Lina at Lola Miding at nagkakape na ang dalawa. Kaya nagulat pa si Aling Miding nang makita ang mga apo niya. Aba, mga apo, ang aga pa . 3:00 pa lang gising na kayo . Nagkakape pa . Di ba dapat gatas ang iniinom niyo ? Magandang umaga po si Lola namin maganda. Upo na po kayo Lola at titimplahan ko po kayo ng kape. Aba, ang bait talaga ng mga apo ko . Bakit gising na kayo ? Hindi ba kayo natulog? Nakatulog po Lola. Maaga lang po kaming nagising ni Dara para po pagsilbihan na namin kayo po. Hindi niyo naman dapat gawin yan mga apo. Dapat ay natutulog pa kayo. Ayos lang po yun Lola. Madami naman kaming oras ni Dari. Pwede po kaming matulog mamaya. Sa bagay, o siya ayan. Yan ang nanay niyo. Magandang umaga si nanay naming maganda. Upo na po kayo. Dara, ang kape ni nanay. Aba, ang aga niyong gumising na dalawa. Ano meron? Para daw mapagsilbihan nila tayo. Hay, nakakatawa talaga itong mga apo ko. Aba, nakakatuwa naman kayo. Hindi kaya bumabawi lang kayo sa amin at may kasalanan kayo? Hindi po nanay ha. Talagang mahal po namin kayo ni Lola. Sige na po nanay, magkape na po kayo ni Lola. Nagkape na nga sina Lina at Aling Miding at nang matapos na nila at paalis na isa ka naman nagising si Luna. O Luna, mabuti gising ka na. Ikaw na ang bahala dito. Aalis na kami ng ate mo. Opo Nay, sige po ingat po kayo. Aba ang aga niyo namang nagising na dalawa at nagkakape pa kayo. Patapos na nga po kami tiya eh. Ikaw kasi palaging huling gumigising. Napagod ako eh. Ipagtimpla niyo nga ako ng kape. Ikaw na? Uli ka kasi. Saka tapos na kami ni Kara. Matutulog na nga kami ulit eh. Tari na Kara? Sige, tari Dara. Ano? Teka sandali. Sino magliligpit nito mga tasa na pinagkapihan? Di ikaw po. Ikaw naman ang huli eh. Ano? Sandali. Daralyn? Karalyn? Hay, pumasok na sa kwarto ang mga bubwit. Ang bibilis, palibasa madilim pa. Mukhang naisa na naman ako ng mga yun at ako pang pinagligpit ng pinagkapihan nila. Wala nang nagawa si Luna kundi mapakamot na lamang ng ulo at iniligpit ang mga pinagkapihan ng mga makukulit niyang pamangkin. Pati na din kina Lina at Aling Miding. Lumipas nga ang oras at sumikat na ang araw. Dahil sa nangyari ay may nabuti muna ni Luna na magpahinga at hindi muna manggamot dahil sa kailangan niyang bigyan pansin ng kanilang mga nakalaban. Lalo pa at nakatakas ang pinuno ng mga ito. Kaya nakiusap muna ito sa mga tao na sa iba na muna magpagamot at magpapahinga muna ito. Naintindihan naman siya ng mga tao kaya wala na itong naging problema. Tinatanggap na lamang ni Luna ang mga malulubhang kaso kagaya ng sinasapian at kinukulam. Kailangan ko munang pagtuunan ng pansin ng kalabang bangkila na si Basilicos. Hindi malayong mangyari na balikan niya kami at hindi ako matatahimik kapag hindi ko siya napapatay. Natulala si Luna sa kanyang mga isipin kaya hindi niya namalayan na gising na ang kambal at lumapit na ito sa kanya. Ala Kara? Natutulala na si Tia Luna oh. Mukhang malalim ang iniisip O nga Dara? Baka nababaliw na ang tiya natin
Kawawa naman. Narinig ito ni Luna, kaya napasimangot na naman ito. Anong nababaliw? Kayo kanina pa kayo. Kunti na lang. Mabubukulan nga kayo sa akin. Biro lang, Tia Luna. Ikaw naman, galit ka kaagad. Ito pinagtimpla ka nga namin ng kape. Dara, ibigay mo na kay Tia. Ito, Tia Luna, huwag ka na kasi magalit. Pumapangat ka tuloy. Kayo kasi, madami na nga akong iniisip. Ang kukulit niyo pa. Tungkol ba yung sinakalaban natin, Tia? Gusto mo ba tulungan ka namin ni Dara? Hay nako, wag na. Baka lalo pang lumalay. Sige, Tia, ikaw ang bahala. Ito mamiti ka na. Ito na ang kape mo. Napangiti na lamang si Luna dahil kahit makukulit ang mga pamangkin nito, ay mga mababait at mabuting puso din naman sila. Kaya ininom na niya ang kape na bigay ng kambal at napangiwi ito sa pait. Ano ba tong kape na binigay niyo? Bakit ang pait? Hindi niyo ba nilagyan ng asukal to? Nilagyan po. Bakit ang pait? Ilang kutsara ba ng asukal ang nilagay niyo? Isang kutsara po ng asukal, Tia. Tapos isang kutsarang kape din po para balanse ang lasa. Anong balanse? Ang pait-pait nga eh. Ay naku, kayo talaga. Siya nga pala po, Tia. Bakit po walang tao? Wala po bang nagpagamot sa inyo? Hindi mo na ako tumanggap ng gagamutin at pupunta pa ako kay na Liway mamaya. Ano po? Pupunta ka kay na Ate Liway? Isama mo naman kami ni Kara, Tiyo. Hindi pwede. Importante ang pag-uusapan namin nila Liway, kaya bawal ang mga makukulit doon. Hindi naman po kami makulit, Tiyo. Ikaw, Kara. Hindi, pero yung kakambal mo, bud ng kulit, kaya maiwan kayo dito. Sige, maiwan kami dito, pero dalhin mo kami ng pasalubong, Tiyo. Sige na, pero hindi ako mangangako titingnan ko lang. Naku, Kara, huwag ka nang umasa. Alam mo naman kuripot yung si Tia Luna, hindi ba? Anong kuripot? Hindi ayaw mo kaming dala ng pasalubong di kuripot ko nga. Wala pa naman akong sinabi na hindi ako magdadala. Ibig sabihin, Tia, dadalhin mo kami ng pasalubong? Dara, dadala na tayo ni Tia ng pasalubong. Wala nang bawian yung Tia. Tara na nga, Kara, laro na tayo sa lukit bahay. Teka, wala naman akong... Hindi na naituloy pa ni Luna ang sasabihin dahil tumakbo na ang dalawa paalis. Kaya napakamot na naman ito ng ulo dahil nagawa na naman itong maisahan ng dalawa. Lumipas nga ang mga oras at dumating na si Aling Miding at Lina, kasama din si Isko. Kaya nagpaalam si Luna sa mga ito na pupunta ito kina Liway at Pepay at baka doon na ito matulog. Agad naman itong pinayagan ng kanyang nanay Miding at sinabihan na mag-iingat ito. Kaya matapos makapagtanghalian ay nagpaalam na si Luna na aalis. At dahil nga sa tanghaling tapat ay si Dara lang ang nakakalabas. Kaya hinatid pa niya ang kanyang Tia Luna hanggang sa labasan ng kanilang baryo. Nay, ate, alis na muna ako Kayo na muna ang bahala sa mga makukulit na to. Atid na ko, Tia Luna, hanggang sa labasan ng baryo natin. Wag na, ba't mo pa ako ihahatid? Alam ko na naman yun. Isama mo na. Parang ihahatid ka lang naman ng pamangkin mo O siya, sige na nga, tara na. Parang masama ang kutob ko Lumakad na nga si Luna kasama si Dara at napadaan pa sila sa tindahan ni Aling Milagring kaya tinawag sila nito. O Luna, may pupuntahan ka ba? May dala ka yatang bag. Kasama mo pa si Dara Opo Aling Milagring. Pupunta lang po ako sa kaibigan ko sa kabilang ibayo. Ganon ba? Isasama mo ba si Dara?
para kasing hibala at hindi magkasama yung kambal. Aling Milagring, pahinga po ng 2 supot ng chicherya. Sandali. Ito, isang balot. Ikaw na ang magbukas. Kunin mo kung ilan ang bibilhan mo, Dara. Hindi ko po yan kasama, Aling Milagring. Ihatid lang daw po ako nun sa labasan ng baryo. Paano? Mauna na po ako, Aling Milagring, ha? Tara, Dara. Ikaw na lang po, tiyo. Tital, alam niyo na naman po ang palabas ng baryo natin. Uuwi na lang po ako. Baka kasi nag-aantay sa akin si Kari. Paalam, tiya. Mag-iingat ka. Teka, Dara, isang balot yan. Saka sino ang mababayad dyan? Singulin niya na lang po si Tia Luna, Aling Milagring. Ang sabi niya po kasi, dadalhin na kami ng pasilubong ni Kari. Pero baka makalimutan niya, kaya in-advance ko na. Salamat po, Aling Milagring. Ano? Ako ang magbabayad niyan? Hoy, Daralyn! Sinasabi ko na nga ba at may balak na naman yun eh. Kaya ako hinatid. Paano yung Luna? Tumakbo na si Daralyn. Akin ang bayad sa kinuha niya. Naku, ilista nyo na lang po muna, Aling Milagring. Sakto lang tong dala kong pera eh. Paano? Mauna na po ako Hoy, Luna, sandali. Ay nako, ilista na naman. Hindi bali na nga. Lumakad na nga si Luna, papunta kina Liway at Pepay para pag-usapan ng kanilang gagawin. Balik naman kay Dara pa uwi, ay hinihintay pala ito ni Kara sa pintuan at hindi pa ito makalabas dahil sa mataas pang sikat ng araw. Kara, eto na ho. Naisa na naman natin si Tia Luna. Ang kiling mo talaga, Dara. May dala ka ng chicherya. Oo. Tara, dali. Kainin na natin sa likod bahay. Tumambay nga ang dalawa sa likod bahay habang kumakain ng chicherya. At dito ay naisip nila ang batang si Bulak at ang mutya nitong hawak. Kaya sumagi sa isip ng dalawa na maghanap din ng mutya. Ano, Kara? Maghanap din ba tayo ng mutya? Kagaya ng kay Bulak? O Dara, para may mutya tayo, di ba ang lakas ni Bulak? Nitalo natin ng mga pangat na isang dahil sa tulong niya. O sige, Kara, mamaya, at wala naman si Tia Luna saan naman tayo maghahanap, Dara? Baka pagalitin tayo ni nanay pag aalis tayo. Ito sa gabi tayo maghahanap, Kara. Intilog pa si nanay. Tital, wala naman si Tia Luna At si tatay naman, umalis at umaga na nagigising yun. Sige, Dara, ang gagawin natin. Pero saan nga tayo maghahanap ng mutya? Napatigil sila ng pag-uusap nang dumating ang kanilang Lola Miding. Mga apo, andyan pala kayo. Eto, nagdala ko ng inumin niyo para may kapares ang kinakain niya dyan. Salamat po, Lola namin maganda. Siya nga pala, Lola, magpapakuha ka po ba ulit ng uban sa amin? Hindi, apo. Gusto ko lang maupo din dito, kasama niyo. Pwede ba? Opo, Lola. Kayo po ba? Mahal na mahal namin kayo. Alam niyo ba mga apo, naalala ko tuloy ng bata pa ang nanay at Tia Luna ninyo. Magkasundo din at nagtutulungan, kagaya niyong dalawa. Kaya naman nakakatawa kayo. Lola, may tatanong po sana kami ni Darius sa inyo. May alam po ba kayo na mga mutya, Lola? Mga mutya ba? Bakit niyo naman naitanong yun? Wala akong masyadong alam sa mga mutya. Ang Tia Luna ninyo, siguro ay maraming alam. Hindi naman sinasabi sa amin ni Tia Luna ang mga nalalaman niya. Ganoon ba? Bakit interesado kayo sa mga mutya? Wala naman po, Lola. Ang kaibigan po kasi namin, may taglay na mutya Alam niyo po, Lola, uling laban sa kanya mga pangit na aswang dahil sa mutya niyang hawak. Ganoon ba? Mahusay naman talagang panlaban sa mga masasama ang mutya, mga apo. Teka, may alam ako.
Isang mutya yun. Yun ay ang mutya ng saging. Ayon sa nalalaman ko, pag may nakita kang puno ng saging na hindi pa bumubuka ang bulaklak nito, ay nang abangan mo. Kasi doon daw lumalabas ang mutya nito sa unang buka ng bulaklak niya. At kadalasan, ay sa gabi daw ito. Talaga, Lola? Tapos po? At kailangan nasaluhin niyo gamit ang bibig. Ang unang patak na magmumula sa bulaklak nito ay na ang mutya ng saging. Pero hindi yun ganoon kadali mga apo dahil may makakalaban daw kayo mga aswang. O kaya engkanto, napilit ko kunin yun sa'yo. Wow, ang galing niyo po, Lola. Madami pala kayong nalalaman sa mutya eh. Madami ba ikaw mong nalalaman? Iyon nga lang ang alam ko. Napatigil na sila ng tinawag ni Lina si Aling Meding para magpatulong. Kaya naiwan ang kambal. Napangiti ang dalawa at nag-aapiran pa dahil sa naisip ng mga ito na mutya ng saging ang kanilang kukunin. Kaya nang medyo hindi na mainit ay nagpaalam ang dalawa sa kanilang nanay Lina na maglalaro lang ang mga ito. Nay, pwede po ba kami maglaro ni Kara? Oo naman, pero umuwi kayo bago maghapunan ha, at wag lalayo. Wag tatalon sa mga puno ha. Opo, Nay. Tara, Dara, dali. Tumakbo na ang dalawa nang naghahabulan pa. Naisip nga ng dalawa na maghanap ng puno ng saging na may bulaklak. Dara, doon tayo sa may likid bahay nila Mang Teban. Nakita ko, madaming puno ng saging doon, di ba? Oo nga, Kara. Tara, doon tayo. Lumakad na nga ang dalawa at pumunta sa likod bahay ng isa nilang kababaryo. At dito nga ay nakita nila na madaming ang puno ng saging doon, pero wala pang mga bulaklak ang mga ito. Habang nagtitingin-tingin sila, ay nakita naman sila ni Mang Teban. At tinanong sila kung ano ang hinahanap nila at bakit sila nandoon. Magandang hapon po, Mang Teban. Tumitingin-tingin lang po kami ng mga saging niyo kung may mga bulaklak na po, Mang Teban. Nagwika naman si Mang Teban sa kanila na bakit naman umano sila naghahanap ng bulaklak ng saging. Wala po, kasi naghahanap kami ng mutya eh. Ang sabi po kasi ni Lola sa amin, may mutya daw po sa mga bagong buka na bulaklak ng saging. Parang wala naman po kayong saging na namumulaklak ah. Mga bago po ata ang mga saging ni Mang Teban. Natawa naman si Mang Teban at sinabing hindi mga baog ang mga saging niya. Sadyang bata pa ang mga ito at kakakuha nga lang niya ng mga bunga nito nung nakaraan. Pero kung mutya o manaong hanap nila, ay hindi nila ito makakita sa mga tanim niya na saging. Dahil ang mga mutya ay madali lang makita. Kaya kung maghahanap ka umano ng mutya, ay dapat sa mga ligaw na saging sa mga kagubatan. Tiyak, may mahanap ka doon. Talaga po, Mang Teban? Meron sa gubat? Di namin makikita ang mga saging na may mutya? Sumagot naman si Mang Teban na oo umano, lalo pa sa lugar na liblib. Ang dami niyo palang alam sa mutya ng saging, Mang Teban. Pero bakit hindi po kayo kumuha noon? Tumawa naman ang matanda. Aanhin naman niya naman yon, matanda na siya. Saka hindi basta-basta nakukuha ang mga mutya at may makakalaban ka pang mga nakakatakot na nilalang na aagaw sa'yo nito. Pareho po kayo ng sinabi ni Lola, Mang Teban. Siguro nga, Dara, din tayo maghanap, no? Nagwika si Mang Teban na wag umano at delikado, kaya wag silang pupunta ng gubat. Baka maligaw sila. Mabuti pa ay umuwi na ang mga ito. At binigyan pa sila ng saging ni Mang Teban na hinog. Oh, salamat, Mang Teban. Tara na, Dara. Sige, Kara. Paalam po, Mang Teban. Lalakad na po kami. Lumakad na nga ang kambal at naisip na ituloy ang kanilang plano mamayang gabi at sa gubat na sila maghahanap ng mutya. Kaya umuwi na lamang ang dalawa sa kanilang bahay. Oh, tapos na kayo maglaro? Opo, Nay. Nagsawa na din kasi kami ni Dari. Kaya naisip namin na umuwi na lang
at tumulong na lang sa inyo. Sige, tulungan niyo ako dito para maaga tayo makaluto ng ulam at makapaghapunan. Tumulong naman ang kambal sa kanilang nanay Lina. Samantala kay Luna naman ay nakarating na ito kina Liway. Luna, mabuti narito ka na. Nung isang araw ka pa namin inaantay ni Pepay. Bukas sana, kung hindi ka dumating, kami na ang pupunta sa inyo. Apo Luna, hindi mo kasama ang kambal na makukulit ah. Hindi Pepay, iniwan ko talaga sila. Alam niyo naman ang mga yon. Pag nalaman nila ang mga gagawin natin, baka makasala na naman sila. Kaya mas maiging wala silang alam. Siya nga pala, bakit Liway? May problema ba? Wala naman Luna, pero tungkol ito sa nakalaban natin ng mga bangkilan. May isang babaylan dito na nagpunta sa amin nila Pepay. Pinapatawag daw tayo sa tribo ng mga babaylan ng kanilang pinuno. Ano? Tribo ng mga babaylan? Meron ba nun? Ang akala ko, wala nang mga babaylan ngayon Liway. Meron Luna, ang akala ko nga nung nakaraan ay wala din. Nang bigla naman may lumapit sa amin ni Pepay na isang babae at nagpakilala na mula siya sa tribo ng mga babaylan. Pinapatawag daw tayo ng pinuno nila. Talaga Liway? Pero paano niyo naman nasisiguro na babaylan ang pumunta sa inyo Liway? Nalaman niya ang tungkol sa paghasik ng lagim ng mga bangkilang aswang Luna. At ang sabi niya ay simula pa lamang yon. May mga makakalaban pa tayo na iba pa na mas malakas. Kaya nga pinapatawag tayo ng pinuno nila at hindi niya masabi ang buong detalye sa amin ni Pepay. Ang mabuti pa, puntahan na lang natin. Wala namang mawawala kung gagawin natin yun Luna. Kung ganon, sige Liway. Pepay, pupunta tayo sa tribo ng mga babaylan. Nag-usap pa sina Liway at Pepay, pati na din si Luna ng mga detalye at doon na nga natulog si Luna sa kanila. Samantala kay Isko naman ay nagpatawag ng pulong ang kanyang tiya Lucia bilang pinuno ng mga gabunan. Dumalo ang iba pang uri ng mga aswang na namumuhay ng payapa. Nagwika si Lucia na isang balakid sa kapayapaan o mano ng mga aswang. Ang ginawang ng pinuno ng bangkila na si Basilicos. At hindi lang yon, ginawa pa niyang alipin ang ibang mga aswang na mas mahina sa kanya. Mabuti na lamang at napigilan ito ng mga dalagang albularya at ni Isko. Pero nakakapagtaka si Basilicos, kaya kung may alam umuna ang mga ito kung nasaan ito ay sabihin sa kanila. Nang bigla namang may nagsalita. 3 albularya at kasama pa si Isko nang sumugod sila sa lungga ng mga bangkilan. Ngunit nagawa pa rin matakasan sila. Humina na ata si Isko, simula na mag-asawa ito ng tao. Magdalena, narito ka rin pala. Oo Lucia, narito din ako kahit hindi niyo ako pinatawag. Nagwika naman si Isko kung ano ang ginagawa nito doon. Bakit Isko? Hindi na ba pwedeng dumalo ang dati mong nobya? Nagwika si Isko na kung wala itong maitutulong ay tumahimik na lamang ito at seryoso ang kanilang pinag-uusapan dahil kapakanan ito ng mga aswang na nais lamang mamuhay ng payapa kasama ng mga tao. At ngayon ay nagsisimula na namang magulo ang kapayapaang yon dahil sa ginawa ni Basilicos. Huwag ka mag-alala, tutulong ako sa inyo. Para saan pang dati tayo magkasama sa laban, hindi ba Isko? Hinawakan pa nito si Isko sa pisngi, kaya umiling na lamang si Isko at nagpatuloy na lamang sa pagsasalita at pagkukumbinsi sa mga kalahay nito at sa iba pang aswang na magtulungan para sa kapayapaan nila pareho. At sabihin sa kanya kapag may nalalaman silang impormasyon tungkol kay Basilicos. Samantala sa kambal naman ay naghapunan na nga sila at wala na naman ang kanilang tatay Isko. Nanay, hindi pa ulit uuwi si tatay Isko? Hindi ko alam anak, bigla lang naman yung sumusulpot. Baka pumunta na naman siya kay Lola Lucia at pinag-uusapan ng tungkol sa nakalaban natin mga pangat na aswang? Oo nga Kara, baka nga. Sayang, nakatakos pa yung pinuno nila, no? Kaya mag-iingat kayo. Baka balikan kayo ng kalaban ng tatay ninyo. Wala pa naman ang tiyalunan ninyo dito at ang tatay Isko nyo.
Kaya naman namin silang labanan, nanay. Kayang-kaya namin ni Dara yun. Basta gabi lang. At kapag araw kasi, mahina ako eh. Hay nako, ipaubayan nyo na nga sa tiya Luna ninyo at sa tatay Isko ninyo ang paglaban sa mga masasamang aswang at matulog na kayo. Sige po, tara na Dara. Good night, nanay. Good night, Lola. Humalik na ang kambal sa kanilang nanay Lina at Lola Miding at pumasok na ng kanilang kwarto. Nay, nag-aalala ako para kay Isko at kay Luna. Mukhang malakas ang naging kalaban nila. Oo nga, Lina. Ngayon ko lang nakitang naging balisa si Luna na parang mainiisip at hindi mapakali eh. Oo nga po, maging si Isko na dati ay naaayos niya kaagad ang tungkol sa mga aswang na namiminsala, pero ngayon ay hindi na. Magtiwala lamang tayo sa kanila, Lina, lalo na sa kapatid mo at sa mga kaibigan niya. Tayo na, matulog na tayo. Natulog na nga sila Aling Miding at Lina at yun ang hinihintay ng kambal para lumabas ng bahay. Dali, Kara. Tilig na si nanay at Lola. Sa bintana na tayo tumaan. Sige, tara na. Lumakad na nga ang dalawa at dahil gabi ay mabilis ang kilos ng mga ito at pumunta na ng kagubatan para maghanap ng mga puno ng saging na may bulaklak, pero wala silang mahanap. Wala naman mga puno ng saging sa lugar na ito, Dara. Oo nga, Kara. Mabuti pa, din tayo sa kabilang bundok. Malayo na yung Dara, baka hindi tayo kaagad makabalik. Hindi, Kara. Mabilis lang yun. Nakarating nga agad tayo dito sa bundok ko, kaya dali na. Sige na nga. Tara na. Mabilis na palundag-lundag ang dalawa sa mga puno, papunta sa kabilang bundok. At dahil naging abala sa paghanap ng mga puno ng saging, ay hindi nila namalayan na napalayo na sila. Hanggang sa may nakita nga silang kumpol ng mga puno ng saging, malapit sa isang baryo. Kaya doon na lamang sila tumigil. Ito araw, madaming puno ng saging. Maghanap na tayo ng may bulaklak. Hindi naman tuligaw na saging eh, kagaya ng sabi ng Mang Teban. Kahit na, malayo naman to sa bahay. Doon kaya dali na, maghanap na tayo ng bulaklak. Yung unang makakita, sa kanya yung mutya Oo, sige pa. Naghanap na ang dalawa ng mga saging na may bulaklak na hindi pa namumukadkad. Pero bigo ang mga ito dahil nakabuka na halos lahat ng mga bulaklak na mga saging at ang iba ay may mga bunga pa. Wala, Dara? Puri na ata may bunga ang mga saging dito. Lipat tayo sa iba. Lumakad na nga ang dalawa at patalon-talon pa sa sagingan nang biglang may napansin at nakita si Kara. Dahil kahit madilim, ay malinaw nilang nakikita ang paligid. Dara, sandali. Bakit, Kara? May nakita ka bang saging na may bulaklak? Hindi, Dara. Ayan tingnan mo. Itinuro ni Kara kay Dara ang nakita at isa itong kalahating katawan ng manananggal na nakatago sa sagingan. At dahil bago sa kanila ang ganitong uri ng aswang, ay hindi nila alam na ito ay kalahating katawan ng manananggal at ang akala lamang nila ay pinatay ito at hinati ang katawan at iniwan sa sagingan. Kaya agad nila itong nilapitan. Kalahating katawan to, Kara. Kawawa naman. Nabiktima siguro ito ng aswang, Tapos iniwan lang dito ang kalahating katawan niya. O nga, Dara? Nagulat ang dalawa at napaatras pa nang gumalaw ang katawan. Ala, buhay po, Dara O nga, Kara, anong gagawin natin dyan? Mukhang di matahimik ang may-ari niyang. Kara, minumulto tayo. Mabuti pa, Dara, ilibing na lang natin ang kalahating katawan na to. Sige, Kara. Naghukay nga ang dalawa at dahil nagagawa na nila kahit papaano na makontrol ang kanilang pagiging aswang, ay pinahaba ng dalawa ang mga kuko nila at naghukay hanggang sa sapat na ang lalim ng ginawa nila. Pinagtulungan pa nilang buhatin ang kalahating katawan ng manananggal at pumalag-palag pa nga ito sa kanila.
Huwag ka nang pumalaw. Ililibing ka na namin para matahimik ka na, para hindi ka na nagmumulto sa sagingan. Inilibing na nga nila ito at nilagyan pa ng mga bato bago tabunan ng lupa. At pagkatapos ay nag-apiran pa sila. Ayun, naalibing na natin siya, Kara. Oo nga, Dara. Pero tingnan mo, ang dumi na natin. Tsak, pagagalitin tayo ni nanay pag nalaman na lumabas tayo ng bahay. Kaya tara na, umuwi na tayo para makapaglinis. Sige, Kara. Tayo na. Tumakbo na ang dalawa pa uwi at pagdating ng bahay ay agad silang naglinis ng katawan at agad na natulog na. Samantala sa sagingan ay dumating na ang may-ari ng kalahating katawan at nagwawala ito dahil sa hindi nito mahanap ang kanyang katawan na itinago nito sa sagingan. Inabutan na lamang ito ng umaga sa kakahanap ng katawan nito kaya nasunog ito dahil hindi na ito nakabalik sa kanyang katawan na inilibing ng kambal. Samantala kay Luna naman ay nagpaalam na ito kina Pepay at Liway para umuwi sa kanila at magpapaalam lamang ito sa kanyang nanay at ate na mawawala ito ng ilang araw at babalik kaagad ito para pupunta na sila sa tribo ng mga babaylan. Uwi muna ako, Pepay, Liway. Sasabihin ko lang kina ate at nanay para alam nila na mawawala muna ako ng ilang araw. Sige, Luna. Bumalik ka na lang dito para makapunta na tayo sa tribo ng mga babaylan, ha? Tsak madami tayong matututunan doon at matutuklasan. Oo, Liway. At kailangan natin yon dahil palakas na ngayon ang ating mga kaaway. Lumakad na nga si Luna pabalik sa kanilang baryo. At balik sa kambal ay tulog pa rin ang mga ito. Kaya nagtaka si Lina at Aling Miding. Aba, tulog pa rin ang dalawa kong anak, ha? Dati maaga palang gising na ang mga yon. Napagod siguro kakalaro. Hayaan mo na, wala naman silang pasok. Nagkape na lamang si Lina at Aling Miding at hindi nga sila nagbukas ng pwesto dahil wala si Luna. Walang magbabantay sa kambal. Lumipas ang oras ay nagising na din sina Kara at Dara kaya ipinaghanda na sila ng kanilang nanay Lina ng almusal. Mukhang napasarap ang tulog ng dalawa kong anak, ha? Opo, nanay. Napagod kasi kami ni Kari sa paghukay kagabi. Ha? Paghuhukay? Saan? Ay, wala po, nanay. Baka tulog pa tong si Dara. Baka sa panaginip niya naghuhukay siya. Ay nako, akala ko lumabas pa kayo kagabi. Sige na, kumain na kayo. Wala bang kape, nay? Ang bata-bata mo pa nagkakape ka na. Ayan, gatas ka muna, Daralyn. Ipangat ng lasa ng gatas, nanay. Ay nako, sandali nga't ipagtitimpla kita. Nagtimpla na nga ng kape si Lina para kay Dara, samantala kay Luna naman inapadan ito sa nagkukumpulan ng mga tao. At narinig nito na may natagpuan daw na manananggal sa may sagingan na patay na dahil inabutan ng sikat ng araw at hindi na nakabalik sa katawan niya at hindi daw nakita. Napawi ka na lamang si Luna, natanga naman umano ng manananggal na yun. At hindi na nakabalik sa katawan niya, mukhang hindi niya alam kung saan niya ito itinago. Samantala, balik naman sa kambal, ay nag-uusap ang mga ito sa kanilang ginawa kagabi. Dara naman, muntik na tuloy tayong mabukang ni nanay. Sorry, Kara, ha? Antok pa kasi ako kanina, eh. Pero wala tayong mahanap na matya, no? Ano kayong gagawin natin ngayon? Mabuti pa, punta natin ang lugar nila Bulak. Tapos tanungin natin siya kung saan niya nakuha ang matya niya. Sige, pero malayo yung dito, hindi ba? Malayo nga, pero paggabi, mabilis lang sa atin yun. Sige, Kara, yun ang gagawin natin. Napatigil naman sa pag-uusap sina Dara at Kara nang tawagan ito ng kanilang nanay dahil dumating na umano ang kanilang tiya Luna. Mabilis na silang tumakbo papunta dito at nakita nila itong may dalang pasalubong sa kanila. O Daralyn, Carolyn, ito na ang pasalubong nyo. Baka sabihin nyo, kuripot na naman ako.
Salamat po, tiya naming maganda. Buksan mo na, Kara. Dali na. Binuksan nga nila ito at nakita na puto ang dala ng kanilang tiya para sa kanila. Oh, salamat, tiya. Paborito namin to eh. Aba, himala ha. Nagpasalamat si Daralyn. Humalik pa ang mga ito kay Luna at lumakad na pabalik ng likod bahay para kainin ang kanilang pasalubong. Talagang mahal na mahal mo ang mga pamangkin mo. Siyempre naman po, Nay. Kahit makukulit ang mga yan, mahal ko pa rin naman ang mga yan. Oh, kamusta ang pagpunta mo kina Liway at Pepay? In nga ate, magpapaalam muna ako sa inyo ni Nanay Miting. Mawawala muna ako ng ilang araw. At ang sabi ni Liway, pupunta daw kami sa tribo ng mga babaylan. Tribo ng mga babaylan? Saan yun? Akala ko wala na ang mga babaylan. Meron pa ate, ayon kay Liway. Gusto daw kami makausap ng pinuno nila. At alam din pala nila ang nangyari. Kaya madami din akong itatanong sa kanila pagdating doon. Sige anak, pumunta ka doon. Pero mag-iingat ka. Opo, Nay. Siya nga pala, wala pa din ba si Kuya Isko? Wala pa, pero baka mamaya bumalik na din yun. Dahil may dalang puto ang kanilang tiya Luna, ay pumunta muna ng tindahan si Dara at Kara. Magandang umaga po, Aling Milagring. O Dara, Kara, ano na naman? Mangungutang na naman kayo. Hindi po, Aling Milagring ha. May dala kasing puto si Tia Luna eh. Bibigyan sana namin kayo, pero mukhang ayaw niyo po eh. Ha? Nako, gusto ko yan. Akala ko kasi mangungutang na naman kayo. Sige nga, pahingi ako. Ito po, Aling Milagring ha. Masarap po yan. Salamat, Kara. Siya nga pala. Umaga ngayon, hindi ba? Hindi ba sumasama ang pakiramdam mo? Medyo po, Aling Milagring, pero kaya ko na naman po. Ang sarap naman itong puto. Ito po, Aling Milagring ha. Binigyan pa nila ang matanda at kumain na din sila. Pumunta pa talaga kayo dito para bigyan ako ng puto. Para nakonsensya pa ata ako. Akala ko kasi uutang na naman kayo. Pero kahit makulit at wais kayo, mababait naman kayo mga bata. Siyempre po, Aling Milagring. Bigla namang nabulunan si Dara. Dara, ayos ka lang. Huwag ka kasi magsasalita kapag kumakain. Nasamid ka talawi. Dara, ayos ka lang ba? Sandali, ikukuha kita ng tubig. Huwag po, Aling Milagring. Hindi po yan makukuha sa tubig. Dapat po soft drinks, yung malamig po. Ganun ba? Sandali, kukuha ako. Nataranta naman si Aling Milagring na kumuha ng soft drinks at pinainom ito kay Dara. Salamat po, Aling Milagring. Nakuha ang samid ko. Dara naman, kinabahan tuloy ako sa'yo. Sumama tuloy ang pakaramdam ko. Kara, huy, ayos ka lang ba? Kara, ano nangyayari sa kakambal mo? Sa init po siguro at kinabahan din po siya nang nasamid ako kanina. Kasi masama ang pakiramdam niya. Pinilit pa po kasi na pumunta kami dito para bigyan daw po kayo ng puto, Aling Milagring. Eh anong gagawin natin ngayon, Dara? Painumin niya din po siya ng malamig na soft drinks, Aling Milagring. Para po malamigan siya. Naubos ka na po katong sa akin eh. Kumuha nga si Aling Milagring ng isa pang soft drinks at pinainom ito kay Kara. Ininom din ito ni Kara at bumuti na ang pakiramdam nito. Ayos ka na ba, Kara? Opo, Aling Milagring. Ayos na po ako. Dara, uwi na tayo. Sige, Kara. Tayo na. Salamat po, Aling Milagring. Mauna na po kami. Sige, mag-iingat kayo sa pag-uwi. Lumakad na nga ang kambal at babalik na sana sa loob ng tindahan ito si Aling Milagring, dala ang 2 bote ng soft drinks. Teka, parang naisan ako ng 2 yun ah. Nakalibre ata ng soft drinks sa akin. Hay nako, lugi na naman ako sa 2 yun. Napakamot na lamang ng ulo ang matanda
dahil mukhang naisahan nga siya ng kambal. Balik naman sa bahay nila ay nandun na si Isko at nag-uusap na sila nila Luna, Lina at Aling Miding nang dumating ang kambal. Lumapit ang kambal sa kanila. "Oh, saan na naman kayo nanggaling? Sa tindahan na naman ni Aling Milagring ano?" "Apo, Tia Luna, nilibre nga kami ni Aling Milagring ng soft drinks nang binigyan siya namin ng puto eh." "Talaga? Nilibre kayo ni Aling Milagring? Mabuti naman. Akala ko nangutang na naman kayo doon. Tapos, sasabihin nyo, ilista na naman sa akin?" "Teka tatay, parang amay babae ka." Sumingot-singot pa si Kara sa kanyang tatay Isko at ganun din ang ginawa ni Dara. "O nga tay, amay pagabango ka ng babae." Tumaas naman ang kilay ni Lina na nakatingin sa asawa dahil hindi nito pwedeng itanggi. Dahil nga matalas ang pang-amoy ng kambal, kaya wala itong lusot. Napakamot ulo naman si Isko at sinabing baka nga naamoy umano nila ay yung kay Magdalena. Isa umano itong mandarangkal at isa ding mangkukulam. Sumali kasi ito sa pulong ng hindi nila inaasahan. "Siguraduhin mo lang Isko ha, ititatara ko sa itong punyal ni Luna." "Ate naman, huminahon ka nga." Nagwika naman si Isko na totoo naman ang sinasabi nito. "Ganun ba? Sige, ikaw ang magbantay sa kambal. Isama mo kapag lumakad ka. Daralyn, Karalyn, sumama kayo sa tatay Isko nyo." "Talaga nay? Sige, masaya yan." Ngunit nagwika si Isko na delikado umano. Paano kung may makalaban sila? "Kaya naman namin dati ang sarili namin eh." Narinig mo Isko, saka andyan ka naman para protektahan sila, hindi ba? Wala nang nagawa si Isko dahil galit na ang kanyang asawa. Kaya lumipas nga ang isang araw ay nagpaalam si Luna na aalis na at hindi nila sinabi sa kambal ang totoo at sinabi lang nila na pupunta ito kina Liway. Samantalang sila Isko at Lina naman ay nagbukas ng pwesto nila kaya naiwan kay Aling Miding ang kambal. "Lala, saan pupunta si Tia Luna? Bakit malakang bag ata ang dala niya?" "Kina Pepe at Liway daw. Ay pupuntahan daw sila." "Saan po Lala? Ang dahay naman ni Tia Luna. Hindi tayo sinama Kara, no?" "Hindi ko alam. Pero huwag na kayo magtampo sa Tia Luna ninyo. Alam niyo naman na sinasama naman kayo nun palagi, hindi ba? Pag nagkataon nga siguro na importante lang ang pupuntahan nila, talagang hindi kayo isasama noon." "Nag-aaway po ba sina nanay at tatay, Lola?" "Hindi ko alam. Pero normal lang yung mga apo. Magbabati din ang nanay at tatay niyo. Mabuti pa. Maglaro na lang kayo dito. May gagawin lang ako." Lumakad na nga si Aling Miding at naiwan ng kambal. Kaya nag-isip sila ng gagawin nila mamayang gabi. Lumipas nga ang oras at kumagat na nga ang dilim. Tinulungan na nila ang kanilang Lola Miding sa pagsaing at pagluluto ng ulam. At pagdating nila Isko at Lina, ay bati na ang dalawa kaya masaya na silang naghapunan. Pumasok na nga sa kanilang kwarto ang kambal upang matulog. At lumipas ang ilang oras ay nagulat sina Isko at Lina nang may tumatawag sa kanilang labas ng bahay. At alam ni Isko na hindi ito tao, kundi isa ding aswang na gabunan kaya lumabas ito. Tinanong niya kung ano ang kailangan nito. Sinabi ng aswang na nasa panganib umano ang kanyang tiya Lucia dahil nalason umano ito. Nabigla naman si Isko at sinabi maghintay umano ito sandali. Sinabi ni Isko kay Lina ang nangyari kaya pinayagan siya nito na umalis. "Sige na Isko, mag-ingat ka." Lumakad na nga sila, tinakbo ng mabilis ang sinasabing lugar nang sumundo sa kanyang aswang. At nang makarating nga sila sa lugar, ay nakita niya ang kanyang tiya Lucia na nakahiga. Kaya tinanong niya kung ano ang nangyari. Sinabi naman ng kanyang tiya na mag-iingat umano ito at may traitor sa kanila. May naglagay ng lason sa kanilang inumin, kaya nalason ng iba nilang kasama at namatay. Mabuti na lamang at nakainom kaagad ito ng pangontra, kaya hindi ito napano, pero nangihina pa rin ito. At ang duda niya umano
ay si Magdalena ang may gawa noon. Napakayom naman ng kamao si Isko at sinabihan ang nagsundo sa kanya na bantayan ng kanyang tiyahin at wag muna silang lumabas sa kanilang pinagtataguan. Pero bago umalis si Isko ay pinasundan ito ni Lucia sa isa nitong alagad. Hinanap ng galit na si Isko si Magdalena kaya pinuntahan niya ang bahay nito at doon nga nakita niya ito na naghihintay sa kanya na nakaupo pa ito sa upuan at may iniinom. Kumusta Isko? Sabi ko na nga ba? At magkikita pa tayo ulit eh. Nagwika si Isko na traidor umano ito. Bakit ninilaso ng mga kasama nila kasama na ang tiyahin nito? Dahil mga hangalis sila. Kayo, mas pinipili niyo mamuhay kasama ng mga tao na mas malakas naman tayo sa kanila. Kaya sila ang mga traidor, hindi ako. Sinugod ito ni Isko, pero biglang hindi na ito makagalaw. Hindi ka ba makagalaw, Isko? Hayaan mong sabihin ko sa'yo na ang bahay ko ay may mga itim na orasyon kontra sa mga gabuna na kagaya mo. Hindi na ako Magdalena na nakilala mo dati dahil isa na din akong mataas na uri ng mandarangkal na mambabarang. Kaya nga mapapasakan ka na din. Kahit anong gawin ni Isko ay hindi ito makagalaw man lang dahil nagawa itong maisan at mahulog sa patibong ni Magdalena. Nakita naman ng alagad ni Lucia ang nangyari kaya agad itong bumalik at sinabi ang nangyari. Samantala sa kambal naman ay umalis na naman ito ng kanilang bahay at pumunta nga sila sa lugar nila Bulak pero hindi pa nila alam ang patungo doon kaya naligaw ang dalawa. Dara, naligaw yata tayo ah. Hindi pala natin alam ang papunta ka na Bulak. O nga Kari, paano yan? Uwi na lang tayo? Uuwi na sana ang kambal nang may makita silang isang hayop na kulay itim ang umiihi. Karo, may aso, kulay itim pa. Hindi naman aso yung Dara eh. Kambing naman yan. Tara, lapitan natin. Baka kagutin tayo, Dara. Hindi, parang mabait naman eh. Nilapitan nila ang hayop at hindi naman ito umaangal sa kanila. Hello, naliligaw ka ba? Huwag mo kaming kagatin ha. Nagawang makalapit nila Kara at Dara sa hayop at dito ay hinaplos nila ang ulo nito na tila maamoy ito sa kanila. Di ba Kara? Ang bait niya no? Iuwi na lang natin ito sa bahay. O Dara? Sige. May narinig silang tinig ng dalaga na sumisigaw at nagawa na nga silang makita nito. Nagulat pa ang dalaga nang makita niya sina Dara at Kara katabi ng kanyang alaga. Mga bata, anong ginagawa niyo dito sa gubat? Naliligaw ba kayo? Hindi oh. Baka ikaw po ang naliligaw. Hindi kami. Paano kayo napunta dito? Bakit ka naman namin sasagutin? Sino ka ba? Piloso pong bata to ah. Hinahanap ko kasi ang alaga ko. Nasa inyo lang pala. Anong alaga? Amin to ah. Nakita namin to eh. Anong nakita? Akin nga yan eh. Kung sa'yo to? Tawagin mo nga. Bochi, tara na. Hindi man lang gumalaw ang sigbin nito. Kita mo na, hindi lumapit sa'yo. Kaya hindi mo to alaga ate. Amin na to. Ang kulit ng batang to ah. Hindi niyo ba alam na sigbin yan? Ano naman kung sigbin to? Basta amin na to. May dumating pang isang dalaga na nakasakay pa sa isang puting sigbin. Andito ka lang pala Ana. Bakit hindi ka nakasunod? Nawala kayo ni Bochi, kaya bumalik kami. Sino ba tong mga batang to? Umihi lang kasi ako, Gwendolyn. Tapos pagbalik ko wala na tong si Bochi, kaya hinanap ko. At ayan, nakita ko kasama ng dalawang tiyanak na to. Anong tiyanak? Ikaw nga mukhang tiyanak dito eh. Aba, lokong bata to ah. Tama na Ana. Teka mga bata, bakit kayo narito? Sinong kasama nyo? Kami lang po ng kakambal ko ate. Gwendolyn ang pangalan ko. At eto naman si Ana. Kayo,
Anong pangalan niyo? Bakit kayo naririto? Ako po si Kara, ate. At ito naman po si Dara. Naghahanap po kasi kami ng mga mutya. Ate Gwendolyn eh. Naalala nila Gwendolyn at Ana ang mga sarili nila sa kambal. At dito dinaramdaman ni Gwendolyn na hindi sila pangkaraniwang mga tao. Mga aswang pala kayo, Dara, no? Ano? Mga aswang ang mga yan? Sinasabi ko na nga ba eh. Parang mababait kami, ate. Kalaban nga namin ng mga pangit na aswang eh. Kaya nga kailangan namin ng mga mutya para may magamit kaming panlaban. Ganun ba? Ana, akin na ang mutya ng tubig mo. Bakit? Anong gagawin mo? Basta akin na. Oh, eto Gwendolyn. Dara, tama. Pwede bang ibalik mo na sa amin ang sigbin ng kaibigan ko? Eto oh, pangtubos dyan sa sigbin mo. Eto ang mutya ng tubig, kapalit ng sigbin. Ayos ba? Teka, Gwendolyn. Sige ate, wala nang bawian ha. Sige na, pinapalaya na kita kaibigan. Anong pinapalaya? Akin naman ang sigbin na yan ah. Eto Kara ang mutya ng apoy. Sa'yo na. Gamitin mo para proteksyon ng mga mahal mo sa buhay. Oh, salamat po ate Gwendolyn. Dara, may mga mutya na tayo. Teka lang, bakit sa'yo? Apoy Kara, sa akin tubig. Parang lugi yata ako ah. Palit tayo, pangat nito eh. Apa ng lait pa ng mutya, ibinigay na nga lang sa'yo yan eh. Paano mga bata? Umuwi na kayo. Baka hinahanap na kayo ng mga magulang nyo. Salamat po ate Gwendolyn. Ate Ana, tara na Dara, uwi na tayo. Umuwi na nga ang kambal. Palundag-lundag. Matapos yun ay umuwi na nga ang kambal at palundag-lundag sa mga malalaking puno. Teka Gwendolyn, bakit mo ibinigay ang mutya natin sa dalawang bubot na yun? Hindi mo ba nahalata, Ana? Parang tayo lang din sila nung bata tayo. At narinig mo ba ang sabi ni Ate Maria? Hindi ba may bagong kadiliman ang nagbabadya? At may mga bagong bata ng liwanag ang magpapakita? Tapos ang atin, Ana. Kaya mga bagong henerasyon naman ng mga bata ng liwanag ang pupuksa sa nagbabadyang kadiliman. Kung sila Dara at Kara ang humalili sa atin, sino naman ang isa Gwendolyn? Bahala na si Flor dun, Ana. Paano? Uwi na tayo? Balik naman sa kambal ay nakauwi na sila ng bahay. At dahan-dahan pa sana silang papasok ng kwarto nang biglang bumukas ang ilaw at nakapamaywang ang kanilang nanay Lina na nakatingin sa kanila. At saan na naman kayo nanggaling na dalawa? Patay? Kara, nabuting tayo ni nanay. Magsasalita pa sana ang kambal nang biglang may lumagabog sa kanilang bubungan. Kaya napalabas sila ng bahay at nakita na may nahulog dito at ito'y ang kanilang Lola Lucia. Tia Lucia? Nay! Tulong! Ipasok natin si Tia Lucia sa loob. Huwag na. Lina, ang kapatid mo si Luna. Kailangan ko ang tulong niya. Si Isko, ang asawa mo, nasa panganib. Ano? Ano pong nangyari kay Isko? Bihag siya ng mandarangkal, kaya kailangan namin ng tulong ng albularing si Luna. Ha? Wala pa naman si Luna dito. Anong gagawin natin? Nagulat sila nang biglang tumakbo ang kambal. Dara? Kara, saan kayo pupunta? Ililigtas po namin si tatay, Nay. Wala nang nagawa si Lina kundi mapaluhod dahil nakaalis na ng mabilis sa mga anak nito. Wala pa si Luna, kaya naisip na lamang ni Aling Meding na kunin ang mga pangontrang gawa ni Luna at sundan ang kambal. At sa kambal naman, ay sinundan nila ang amoy ng kanilang tatay Isko at dahil kalagitnaan ng gabi, ay mas bumilis pa sila lalo. Mabilis nilang nasundan ang amoy at natuntun ang lugar ng mandarangkal. Dara, andun ang amoy ni tatay at ng babae niya. Sigurin na natin, Kara. Binanto ng kambal ang bubungan ng bahay ng mandarangkal, kaya lumabas ito. Ha? Mga bata?
Sino naman kayo? Paano nyo natuntun ang lugar ko? Ay pangit, ilabas mo ang tatay namin. Oo nga, pangit ka. Kaya pala natuntun nyo ang lugar ko. Mga anak pala kayo ni Isko sa babaeng mas pinili niya kaysa sa akin. Siyempre, kasi ang pangit mo kaya iniwan ka ng tatay namin. Ulang-wala ka sa nanay namin na pagkaganda-ganda. Oo nga, hindi ka lang pangit, mabaho ka pa. Galit na galit naman si Magdalena, kaya nagbago ito ng anyo at sinugod ang dalawang bata. Pero dahil sa loob ng bahay lamang nito gumagana ang orasyon niya, ay wala itong magawa kina Dara at Kara dahil sa maliliksi ang mga ito at mabibilis, kaya nasusugatan at sinasabunutan pa siya ng mga ito. Mga ago kong pangit ka, ha? Kara, kalbuhin natin siya. O Dara? Pinutol ng dalawa ang buhok ng mandarangkal na si Magdalena at pinalibag nila ito. Ano ko ngayon? Ang mga peste kayo, magbabayad kayo sa akin. Tumakbo ito sa loob ng bahay at sinundan naman ito ng kambal. Kaya nahulog din sila sa patibong ni Magdalena at kagaya kay Isko, hindi din sila makagalaw. Tay? Teka Kara, bakit hindi tayo makagalaw? Ewan Dara, Tatay Isko, mabuti po ayos lang kayo. Mga peste kayo, ngayon humanda kayo sa akin. Nagwika si Isko. Nalubayan umano ni Magdalena ang mga anak niya at susundin niya ang gusto nito. Ano? Lubayan? Hindi ko mapapatawad ang mga to sa pagputol ng mga buhok ko. Ibagay naman sa'yo, mas lalo kang pumangit. Oo nga, pangit ka na, mas lalo pa ngayon. Sige lang, at mamaya iiyak kayo sa gagawin ko sa inyo. Hindi kami natatakot sa'yo. Tingnan natin kung hanggang saan ang tapang nyo ngayong hindi kayo makagalaw sa kinatatayuan nyo. Kara, mas malakas ka sa akin, di ba? Palitin mo makagalaw. Kung hindi, lagot tayo sa pangit nito. O Dara, sandali. Wala ding silbi yan. Si Isko nga na pinakamalakas na gabunan hindi makagalaw, kayo pa kaya? Huwag mo kaming maliitin. Nakita ni Magdalena ang pagbabago ng anyo ni Kara at Dara sa pagiging gabunan, na nagkaroon ng mga balahibo at humaba ang mga nguso. Nakita niya din ang pagliwanag ng mga suot nilang kwintas, kulay pula at asul. At nakita ni Magdalena na nakakagalaw na ang mga ito. Hindi, imposible, papanong? Nagpakawala ito ng isa pang orasyon. Ngunit biglang may lumitaw na apoy na nagpuprotekta sa dalawang bata. At tinupok ang mga orasyon at dasal niya sa loob ng bahay. Kaya nakagalaw na din maging si Isko. Hindi, paano kayo nagkaroon ng mga mutya? Lalo pang lumakas ang apoy at nasunog ang buong bahay. Kara, tama na. Huwag mong sobrahan, pati si tatay, masisunog. Patawad Dara, hindi ko po makontrol. Dahil sa paglaki ng apoy, ay nagawang masunog si Magdalena. At lahat ng gamit nito, nakahinaan ng mandarangkal, kaya napatay nila ito. At dahil sa kumalat na ang apoy, ay nasunog na din ang buong bahay. Nagiba ito. Mabilis namang nilundagan ni Isko ang kanyang mga anak para protektahan sa nawasak na bahay. Sakto naman ang pagdating na Nalina, Aling Miding at Lucia, at nakitang nasusunog na bahay. Hindi! Mga anak! Dara! Kara! Nakita nila ang isang kulay asul na liwanag na humawi sa apoy at pumuprotekta kina Isko, Kara at Dara. Nagmumula ito sa kwintas ni Dara na mutya ng tubig. Kaya ligtas ang tatlo na nakaalis sa gumuhong bahay ng mandarangkal. Kaya agad silang sinalubong ni Lina at niyakap. Ang galing naman ni Kara, nanay. Nitalo naman ng babae ni tatay. Oo nga. Nanay, naiganti ka namin sa pangaakat na kay tatay. Napaiyak naman na niyakap nila Lina at Isko ang kambal, na ngayon ay may taglay ng mutya ng apoy at mutya ng tubig. Dito ko na muna po tatapusin ang kwento ng kambal na gabunan. Sana po ay nagustuhan nyo.
Hanggang sa muli at magandang araw pong muli sa lahat.